Hubang sinsubaybayan mo't namunawan mo pinawang katapusan, yung mga araw ay tunay na 14 na taon at hindi 7 taon. Naunawaan mo na ito ay 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta. Ang 2 pito na iyon, ang huling pito, ang huling 2 pito ng bilang ng 7 beses sa 7 taon ng hubileo sa Levitiko Kabanata 25. Ito ay diskurso ni Marcos at diskurso ni Mateo. Nagsisimula ito kay Lucas at sa mga bago ang kabihasnan. Karamihan sa gitna ng tribo ay nasa ika-7 taon ng mga tatak at ang pagbabalik ng Panginoon sa bundok ng mga olibo ay sa ika-parpis na taon sa simula ng ika-7 trumpeta. Ito ay parpartis na taon at naipakita na namin ito mula Genesis hanggang Apokalipsis. Dahil sa mga apokrifa nitong mga nakaraang araw, makikita rin ito sa 2 Baruk. Hindi tayo umaasa sa apokrifa para sa katotohanan. Sinusuri lang natin ito gamit ang kasulatan para sa dagdag na detalye. At alam mo ba, marami pang iba. Pupunta tayo sa 2 Baruk at babasahin ko sa inyo ang 2 lugar kung saan ito matatagpuan. Sa 2 Baruk, sa Kabanata 28, talata 2, sinasabi, sapagkat ang sukat at pagkalkula ng panahong iyon ay 2 bahagi ng 1 linggo na may 7 linggo. Naiintindihan mo ba yan? 2 bahagi ng 7. Ano ang ipinapaalam sa atin ng Levitiko 25? 7 beses 7, 7 pito. Ang huling 2 ay ang pagbubunyag ng 7 taon ng mga tatak at ang 7 taon ng mga trumpeta. 2 bahagi sa 1 linggo na may tig-7 linggo dun mismo sa 2 Baruk. Pero may iba pa tayong lugar. Sa talata, sa Kabanata 32, talata 6, sinasabi, sapagkat kapag binago ng makapangyarihan ang kanyang nilikha na sa katapusan ng 14 na taon ng kapighatian sa hubileo, sinasabi, magkakaroon ng pagsubok na higit pa sa 2 kapighatiang ito. Bakit sinasabing 2 kapighatian? Dahil may 2 bahagi, 7 ng mga tatak, 7 ng mga trumpeta. Kaya nga sinasabi sa diskurso ni Marcos, pagkatapos ng kapighatiang iyon, at sinasabi naman sa diskurso ni Mateo, pagkatapos roon ng kapighatian sa mga araw na iyon, magkaibang pananalita dahil mayroong 2 bahagi at 2 kapighatian, 7 ng mga tatak, 7 ng mga trumpeta. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Paalam muna.